Welcome everyone to Weekly News and a DW Main Major Tidbit, and the topic for this video is Aimee nilaglag si BBM sa INC rally. Noong tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Ay na nga, kunyari na siya kami. Kunyari hindi namin alam. Pero grabe naman, parang walang pinagsamahan, Lods. Magkapatid kayo tapos ganyanan? Pero, wala akong pake. Total, maybe hindi nga kayo magkapatid. Bahala kayong magsiraan dyan. Pero bakit parang na-surprise kayo? Hindi ba matagal nang sinasabi ni Duterte yan na adik si Marcos? Na adik at bangag si Marcos even before he was running for presidency. Dalawa na lang yan sila sa political horizon. Yun, nagtataka rin ako kung bakit na suddenly naging fascinated ang tao. There's even a presidential candidate na cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? Contribution has he made pala sa Pilipinas. Yan lang, gusto ko lang tanongin ng hindi naman sabang bakit ang Pilipino parang lukong-luko. Magtanong lang ako sa inyo, ano ang ginawa niyan? Nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya. Itong anak ng mga mayaman, lahat dito, tirada niya ng cocaine. Hindi ako nag-iintriga. Bahala kayo. Find out. Hindi ba ka nagtataka na kahit nakatandem ni VP Sara sa Uniteam si Marcos, hindi niya in-endorse si BBM sa pagka-presidente? No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya. He's really a weak leader. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. Siyempre, malaking bagay. Dahil pare-pareho naman kami, magkapanig kami. Pero nasa administration side kami pareho. Kaya sana, ayun nga, unity ulit, may pagkaisa natin yung administration side. Also, nga pala, subscribe to the channel, follow my links sa socials on Ward Joseph. Kasi nga, tagal-tagal ko nang nag-YouTube pero hindi pa rin ako nakaka-1,000 subscribers. So, I need 50 more subscribers. Balik muna tayo sa rally. Ginamit ni Manang Aimee ang audience na makasapi ng Iglesia ni Cristo, which reached a peak of more than 500,000 na deboto at ibang nakikirally sa kanilang protesta na may temang Rally for Transparency and a Better Democracy. Break it down, yo. Now, this is the church's second rally in the same year kasi nung January. Nung una ay nung nag-rally ang mga kapatid natin sa INC sa kanilang binabansagang National Rally for Peace noong January na tumututol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte na umabot ng at least more than 1.5 million people na rallyista. Kaya talagang magugulat kayo, that is a show of force unmatched by almost anything. Ang sabi nila, hindi sila pro-Duterte, pero yung impeachment na underway noon ay, let's be real, pampagulo lang raw sa bansa. Pero bago nyo sila akusahan na pro-Duterte, kudos sa kanila kasi nung mayroong mga pro-Duterte na rallyistang gustong pag-resignin si BBM, pinaalis nila. At least in that way, we can argue na ang rally ay hindi explicitly na parte ng mga ugong-ugong sa destabilisasyon kuno ng gobyerno. Gusto naming maging maliwanag sa lahat. Hindi natin hinahangad
ang pagbagsak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan sa lahat. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. Pero balik tayo kay Amy. Unang-una sa lahat, kung alam mo noong pang drug user itong si Bongbong Marcos, bakit mo ba pinush ang kanyang candidacy for presidency? Kung ayaw mo sa adik, or at the very least, ayaw mo ng adik sa presidency. Tapos sinabi mo pa kaya mo pinilit or kaya mo pinush si Marcos na pakasalan si Liza Araneta Marcos para tumigil ang kanyang pagiging adik. Matagal na silang kasal. Marami na silang anak. Ang sinabi mo, di ba, mas lalong lumala ang pagiging adik ni Marcos nung naging asawa niya si First Lady Liza Araneta. Tapos, pinush mo pa rin siya maging presidente? Di ba ang weird nun? Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tapos kinumbinsi mo pa si Sara na tumakbo kasi matatalo daw ni Lenny kapag hindi sinama ang mga Bisaya in the wave of the Duterte clan. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Also nga pala, subscribe to the channel, follow my links sa socials on Lord Joseph. Kasi nga, tagal-tagal ko nang nag-YouTube pero hindi pa rin ako nakaka-1,000 subscribers. So I need 50 more subscribers. Pero alam mo kung ano yung pinakamasaklap? Matagal nang alam ni Tatay Diggs na adik itong si BBM, or at the very least, matagal niya na itong sinasabi. Pero wala siyang ginawa. Pero wala kang ginawa. Yung mga mahirap na drug user, pinapatay. Kapag siya buong gamit mo, todas ka. Walang due process. Shit happens. Di ba nga nung may namatay na bata dun sa drug raid? Sabi ni Bato, shit happens. Sino bang gusto? Ikaw ba, pulis ka? Gusto mo may bata matamaan? Never. Kasi ikaw may anak ka rin. Hindi mo gusto mo mangyari na ganun. Pero shit happens. During operation, shit happens. Pero kapag cocaine, baka maging economic advisor ka pa ni Duterte. Di ba, Michael Yang? Alam ko na yung mga mayaman sa Davao, pati yan siya humihirit ng cocaine. Cocaine lang naman. Wala akong sinabing siya. Cocaine. Michael Yang is always with Premier Wu ng China. Every time magpunta dito kasama yan. Papaya kaya ng ambasador satellite nila malap. Papaya kasi Michael Yang magpunta-punta dito. Kasama-kasama yung ambasador. Ibig sabihin, alam natin na kapag kaibigan ka ni Duterte, or at the very least, kapag mayaman ka, hindi ka niya ipapahuli. Hindi ka ipapapatay at mas lalong hindi ka ipapahuli. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo.
Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. No, sa mga DDS naman na ayaw umako ng mortal nilang kasalanang nagpadala sa tatay nila sa The Hague, the Netherlands, at sinisisi pa ngayon ang mga kampings kasi hindi raw sila sumasama sa kanilang force to resign Marcos. Tandaan yung never inendorso ni Duterte si Marcos. Kayo ang bumoto dyan. Noong 2016, si Cayetano ang VP ni Duterte. Pero sino ang binoto nyo noon? I'm 100% sure noon na ang binoto nyo as VP noong 2016 ay hindi si Cayetano, kundi si Marcos. Lahat po ng nasa stage na to ay nagsalita tungkol sa corruption. Pero nung tinignan ko po sila, so far po si Senator Trillanes, Senator Hunasan at ang inyong lingkod lang ang nagtaya ng buhay namin laban sa corruption. Na pag yung ibang hearings nawawala kasi mga kaibigan ang nandun. Pag Coco Levy nawawala. Pero nagulat po ako mga kababayan. Sabi ni Senator Bongbong wala daw bahid ang kanilang pamilya. $10 billion ang nanakaw nung panahon nila. 450 billion pesos. Nung isang linggo lang po, nagulat ako, 205 million po niligay sa Napoles. Kung yun po ay hindi pa bahid politika, hintayin nyo maging Vice President siya. Baka $100 billion na ang mawala sa atin. Alright. Senator Hunasan, because... At kung may ebidensya man kontra sa akin, alam natin gagamitin po ng pamahalang ito. Dahil, you must remember, I am a Marcos and the President is an Aquino. Go ahead. To be fair to you, Senator Bongbong, yun din ang akala ko. Kung may Napoles ka, bakit ngayon lang? Tinignan ko 2007 to 2009 lang yung audit, 2011 yung sayo. Kaya ngayon lang lumabas. Pang-apat po, sa SALN ni Senator Bongbong, 200 to 500 million pesos po. Never ka naman nagkatrabaho kung hindi sa gobyerno. Saan mo kukunin ang ganong kalaking pera? Also nga pala, subscribe to the channel, follow my links sa socials on Word Joseph. Kasi nga, tagal-tagal ko nang nag-YouTube pero hindi pa rin ako nakaka-1,000 subscribers. So I need 50 more subscribers. Tapos ngayon, sisisihin nyo yung mga kakamping dahil nananahimik sila dahil nga hindi pa sure kung sino ba talaga nagsasabi ng tama in the wake of Zaldico's revelation, which you will learn more about later. Pero ito, real talk. Nung narinig ko yung hiyawan ng mga relihista sa sinabi ni Amy na drug user daw si Marcos, nanghina yung buong katawan ko. Bakit ba naiipit ngayon ang mga Pilipino sa awayan ng pamilyang ito? Infighting pa. Yun ang malala. Bakit tayo dinadamay? Nakakapanghinayang ang lahat. Para kang mawawala ng pag-asa kasi yung mga ganyang issue, dapat hindi na natin yan nararanasan. Dapat hindi natin nararanasan yan kung pumili tayo ng tama. Kung even nakinig tayo kay Duterte, which is not the best moral and upright person, pero at the very least, sinabi niya, si Marcos ay isang weak leader. Si Marcos ay isang drug addict. Hindi kayo niniwala. Bagkos, binoto niya siya in droves. Doble pa nga, or even more probably, than what he got last time na tumakbo siya as VP. Tapos sasabihin nyo, nauto kami, anong magagawa namin? Ba't kayo ngayon? Total, alam na namin kung ano nangyari, pinaparesign namin si Marcos. Pero kayong mga kakampig, and even those na independent, bakit hindi kayo sumasama na pag-resignin si Marcos? Kasi alam namin kung sinong papalit. At ayun ay si Sara Duterte. Sabi nga ni Montulfo, sino mas pipiliin mo? Yung tamad o yung lakalaka? So, Malacanang declares that President Bongbong Marcos will not resign. Stepping down is simply not an option. So, what do you think, Mon? Dapat naman kasi sinong papalit sa kanya, yung luka-luka. Bakit naman luka-luka? Kita mo naman ng mga asta. Nakita mo ba siya sa mga, yung gigilitan ko ng, merong something's wrong with her.
So you're afraid of that because of her mental Yun ang well-being? katakot. Kung iba sigurong vice president niya, baka dapat napalitan si Bongbong eh. Tamad eh. Yung isa tamad, yung isa naman may sira sa ulo. Teka muna, kung gano'n ang presidente natin at vice president, anong solution nyo? Diyan na lang muna tayo, status quo tayo. Kay BBM? Kay BBM na lang. Dahil anong gusto mo? Tamad o yung tamad pwedeng can be spurred into action. Plus there's a cabinet secretary sa Mandon. Yes, marami naman siya mga cabinet secretaries na magagaling. If yung lokal-lokal, mahirap yun. You know, kahit na sabihin nyo mas malaki ang nakuha ni Marcos, it's not about that or it's not all about na kung sino yung pinakamalaking nakuha, kundi sino yung mga nakakuha. Allegedly, again, yung may issues sa transparency, yung ayaw nilang ibulgar or ayaw nilang ipakita lahat ng kanilang mga conflict of interest o kung ano man. Yung kumita sa mga kung ano-ano mang bagay na even if hindi sila ganoon ka-illegal, it's still betrayal of public trust. Kaya kung gusto nyo, impeach natin si Sara, tapos impeach din natin si Marcos. Lahat sila dahil sa betrayal of public trust. Ayan naman ang gusto nyo, di ba? Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Reverdy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga ka-farmy. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course, paalam.